Pitong buwan ng buntis si Lorraine nang tuluyan niyang lisanin na syudad. 2 buwan pa lamang ang lumipas mula nang mamatay ang kanyang asawa na si Rafael sa isang malagim na aksidente sa expressway. Isang tawag lang mula sa ospital ang sumira sa lahat ng pangarap nilang dalawa. Mula noon, halos hindi na siya makatulog. Bawat sulok ng bahay nila ay nagpapaalala sa kanya ng asawa. Kaya nang maalala niya ang lumang bahay ng kanyang yumaong lola sa barangay San Esteban, naisip niya doon na lamang hintayin ang pagsilang ng kanyang anak. Tahimik, malayo sa ingay, at higit sa lahat, malayo sa mga alaala. Pagdating niya sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng ibang probinsya na masigla ang mga tao sa hapon. Dito, parang lahat nagmamadaling magsara ng mga bintana bago pa lumubog ang araw. May mga batang agad pinapasok ng kanilang mga magulang. May mga aso ring sabay-sabay na umaalulong tuwing papalapit na ang dilim. Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bahay ng kanyang lola, napansin niyang may ilang kapitbahay. Ang palihim na sumisilip sa kanya. Parang gusto siyang kausapin. Pero agad ding umiiwas kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa balkonahe, may narinig siyang marahang yabag. Isang matandang lalaki ang dahang-dahang lumalapit. Payat ito, nakaputing kamiseta, may tungkod, mahinahong ngumiti. "Ikaw ba ang apo ni Aling Teresa?" tanong nito. Tumango si Lorraine. "Mag-isa ka lang?" "Oo." "Buntis ka pa naman." Napangiti ang matanda. "Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang kilala ang lola mo habang narito ka. Tutulungan kitang manatiling ligtas." Nagpakilala itong si Mang Isko. Ayon sa mga tao, isa raw ito sa pinakamatandang residente ng baryo. Marami raw itong alam tungkol sa mga pamahiin. Kinabukasan, bumalik si Mang Isko. May dala itong maliit na supot. "Nandito ang kalamansi." Napakunot noo si Lorraine. "Para saan po?" "Kapag may pagkain o inumin na ibibigay sa iyo ang hindi mo kilala, bigaan mo muna ng kaunting katas ng kalamansi." Nakikita raw kasi nito ang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Napatawa si Lorraine. Hindi siya naniniwala sa mga ganoong kwento, pero tinanggap pa rin niya ang supot. Baka paraan lang iyon ng matanda para ipakita ang kabutihan nito. Makalipas ang ilang araw, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa bakuran, may naramdaman siyang parang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, may isang babaeng nakasuot ng puting damit, maputla, mahaba ang buhok. Tahimik lang itong nakatayo sa ilalim ng lumang punong mangga. Hindi ito kumikilos, hindi rin kumukurap. Saglit lang siyang lumingon upang kunin ang kanyang salamin. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala na ang babae. Nang ikuwento niya iyon kay Mang Isko, biglang nawala ang ngiti nito. Nanigas sa mukha ng matanda. "Kung makita mo ulit siya, huwag mo siyang susundan. Huwag mo siyang kakausapin. Higit sa lahat, kapag tinawag ka niya, huwag kang lilingon. Siya ang dahilan kung bakit maraming buntis ang hindi na nakauwi ng buhay." Nanlamig ang buong katawan ni Lorraine. Hindi niya alam kung bakit. Pero simula ng gabing iyon, pakiramdam niya, may mga matang hindi umaalis sa kanya. Sino nga ba ang mahiwagang babaeng nakaputi? Bakit tila siya lang ang nakatingin kay Lorraine? At totoo ba siya ang dahilan ng pagkawala ng mga buntis? O may mas malaking lihim na nakatago sa barangay?
San Esteban. 3 gabi na ang lumipas mula nang unang makita ni Lorraine ang babaeng nakaputi. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Iniisip niyang baka pagod lang siya o dala ng pagbubuntis ng mga nakikita niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas madalas na nagpapakita ang babae. Tuwing madaling araw, nakatayo ito sa dulo ng bakuran. Minsan naman ay nakatanaw lamang sa lumang balon. Nasa tapat mismo ng bintana ng kanyang silid. Tahimik, hindi kumikubo, hindi rin lumalapit. Nakatingin lamang sa kanya. Dahil sa takot halos, hindi na makatulog si Lorraine. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay may nakamasid. Isang gabi, nagising siya dahil sa mahinang katok sa bintana. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kurtina. Napalayo siya sa gulat. Nandoon na naman ang babae. Basang-basa ang puting damit nito na parang galing sa ulan. Ngunit ang buong paligid ay tuyo. Unti-unti nitong itinaas ang isang kamay. Hindi para manakot, kundi tila may gustong ituro. Ngunit bago pa makita ni Lorraine ang direksyon ng daliri nito, may kumatok sa pintuan. Lorraine? Boses iyon ni Mang Isko. Agad niyang binuksan ang pinto. Huwag kang lalapit sa bintana kapag gabi. Pinalalapit ka niya. Sinasanay ka niyang huwag matakot. Kapag nagtagumpay siya, hindi ka makakatanggi. Napatingin muli si Lorraine sa bintana. Wala na ang babae. Kinabukasan, dinalhan siya ni Mang Isko ng mga halamang nakatali sa pulang sinulid. Isabit mo ito sa bawat bintana at huwag na huwag mong aalisin. May inabot din itong maliit na bote. Langis ito. Ipahid mo sa tiyan mo bago matulog. Hindi makakalapit ang masasamang nilalang. Nagpasalamat si Lorraine. Lalo siyang humanga sa kabutihan ng matanda. Kung wala si Mang Isko, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga nangyayari. Ngunit may isang bagay na napansin niya. Tuwing naroon si Mang Isko, hindi kailanman nagpapakita ang babaeng nakaputi. At tuwing wala naman ang matanda, saka lamang muling sumusulpot ang babae. Parang may iniiwasan ito. O baka may kinakatakutan. Pagsapit ng gabi, muli na namang narinig ni Lorraine ang mabibigat na yapag sa bubong. Parang may malaking hayop na gumagapang. Sunod-sunod ang kaluskos, kasabay ng mahihinang ungol na tila nagmumula sa itaas. Hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Maya-maya, may naramdaman siyang malamig na kamay na marahang dumampi sa kanyang tiyan. Napasinghap siya. Agad niyang hinawakan ng tiyan, ngunit wala siyang nakita. Kasunod noon ay ang malakas na pagtibok ng kanyang anak sa sinapupunan. Parang natatakot din ito. Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat kay Mang Isko. Tahimik lamang itong nakinig. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Mas lumalakas siya. Kailangan mo sundin ang bawat sasabihin ko. Huwag kang lalabas kapag lumubog na ang araw. Huwag kang sasagot kapag may tumatawag sa pangalan mo sa labas. At kapag nakita mo ulit ang babaeng iyon, isara mo agad ang lahat ng bintana. Tumango si Lorraine. Hindi na niya kinuwestiyon ang mga bili na matanda. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang inilalayo nito sa katotohanan. Bakit tila iniiwasan ng babaeng nakaputi si Mang Isko? Ano ang tunay nitong gustong ipakita kay Lorraine? At bakit habang mas nagtitiwala siya sa matanda, mas lalong lumalala ang mga kababalagan sa kanyang paligid?
Lumipas ang halos 2 linggo. 8 buwan ng buntis si Lorraine. Habang papalapit ang araw ng kanyang panganganak, lalo lamang nagiging kakaiba ang mga nangyayari sa lumang bahay. Tuwing alas 12 ng hating gabi, may naririnig siyang mabibigat na yabag sa bubong. Hindi ito tunog ng pusa, hindi rin aso. Parang may malaking nilalang na dahan-dahang gumagapang habang umiikot sa buong bahay. Kasunod nito, ang mahabang kalmot sa yero. Minsan tila humihinto ang mga yabag sa mismong ibabaw ng kanyang silid. Pagkatapos, may maririnig siyang mabagal na paghinga. Parang may nakadungaw sa kisame. Hindi na halos makatulog si Lorraine. Tuwing sisilip siya sa bintana, naroon na naman ang babae na kaputi. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa halip na nakatingin sa kanya, palagi itong nakatingin sa daan papunta sa bahay ni Mang Isko. At tuwing lalabas ang matanda, bigla itong nawawala. Parang ayaw nitong makita siya. Kinabukasan, nagpasya si Lorraine na magtanong sa ilang matatandang babae sa baryo. Ngunit nang banggitin niya ang tungkol sa babae na kaputi, biglang nagiba ang kanilang mga muka. Nagkatingin na sila. May isa pang mahilig na humawak sa kanyang kamay. Basta huwag kang lalabas sa gabi. Huwag ka rin basta maniniwala sa lahat ng maririnig mo. Bago pa siya makapagtanong, dumating si Mang Isko. Agad na nagsialisa ng mga matatanda na tila may kinakatakutan. Nagtaka si Lorraine. Bakit parang ayaw nila magsalita sa harap ng matanda? Pagsapit ng gabi, nawala ang kuryente. Ang buong baryo, kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa bahay. Habang nakahiga si Lorraine, muli niyang narinig ang mahinang katok. Akala niya ay nasa bintana na naman. Ngunit nang tingnan niya, nasa loob ng bahay ang babae na kaputi. Hindi ito lumalakad. Dahan-dahan lamang itong nakatayo sa tapat ng pinto ng kanyang silid. Hindi galit ang mukha nito. Sa halip, punong-puno ito ng lungkot. Unti-unti nitong itinaas ang nanginginig na kamay. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Mahina, paus, halos pabulong. Huwag kang maniniwala. Nalaki ang mga mata ni Lorraine. Ano? Muling nagsalita ang babae. Hindi ako. Hindi nito natuloy ang sasabihin. Biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si Mang Isko. Kasabay nun, naglaho ang babae na parang usok. Lorraine, bakit bukas ang pinto? Mabilis na isinara ng matanda ang lahat ng bintana. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang maliit na telang may nakataling anting-anting. Ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo. Sinusubukan kanyang linlangin. Huwag kang makikinig sa kahit anong sasabihin niya. Tahimik lang na tumango si Lorraine. Ngunit may isang tanong na hindi maalis sa kanyang isip. Kung gusto siyang patayin ng babaeng iyon, bakit hindi niya ginagawa noong mag-isa silang dalawa? At bakit ang una nitong sinabi ay, huwag kang maniwala? Kinabukasan, habang naglilinis siya sa lumang kabinet ng kanyang lola, may nahulog na isang kupas na litrato. Isang buntis na babae, nakaputing damit, maganda. Ngunit kakaiba ang kanyang mukha. Parang siya ang babaeng palagi nagpapakita sa bintana. Sa likod ng litrato ay may sulat kamay. Para kay Elena. Nawawala sa ika-9 na buwan ang kanyang pagbubuntis. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan. Napalunok si Lorraine. Ito ba ang babae nakikita niya gabi-gabi? Kung matagal na pala itong nawawala. Sino o ano ba talaga ang
nagpapakita sa kanya. Sino si Elena? Bakit siya ang nagpapakita kay Lorraine? Ano ang gusto niya sabihin na hindi niya natapos? At bakit tila may sikreto ang buong baryo na walang sino man ang nangangahas na ibunyag? Hindi na mapakali si Lorraine matapos makita ang lumang litrato. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mukha ng babae na kaputi. Parehong-pareho. Ang maputlang balat, ang mahabang buhok, pati ang malungkot nitong mga mata. Hindi na siya mapakali kung si Elena ang babae na papakita sa kanya. Bakit sinasabi ni Mang Isko na isa itong aswang? Kinabukasan, dinalaw niya ang pinakamatandang babae sa baryo, si Aling Sion. Sa una ay ayaw siyang kausapin ng matanda. Ngunit nang ipakita ni Lorraine ang lumang litrato, biglang nanginig ang mga kamay nito. Saan mo nakuha iyan? Sa bahay ng lola ko. Napabuntong hininga si Aling Sion. Matagal na naming ipinagdadasal na may makatagpo niyan. Bakit po? Tumulo ang luha ng matanda. Dahil si Elena, hindi masamang tao. Bago pa ito makapagsalita ng higit pa, may malakas na katok sa pintuan. Napatingin si Aling Sion sa bintana at biglang namutla. Umalis ka na. Mabilis. Huwag niyang malaman na nandito ka. Huwag mong ipaalam na nagtatanong ka. Hindi na nakapagtanong si Lorraine. Mabilis siyang umalis. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo sa labas ng bakod si Mang Isko. Ngumiti ito. Bakit sa unang pagkakataon, parang may kakaiba sa ngiti nito? Parang hindi na iyon ngiti ng isang mabait na matanda. Nang gabing iyon, muli nagpakita ang babae na kaputi. Ngunit sa halip na tumayo lamang sa bintana, tumalikod ito. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad papunta sa kagubatan. Hindi alam ni Lorraine kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay kailangan niya itong sundan. Tahimik niya binuksan ang pinto. Habang naglalakad siya sa madilim na daan, napansin niyang hindi lumilingon ang babae. Parang alam nitong sumusunod siya. Huminto ito sa harap ng isang lumang kubo na halos matubuan na ng mga damo. Ilang metro lang iyon mula sa bahay ni Mang Isko. Biglang naglaho ang babae. Naiwan si Lorraine sa tapat ng kubo. Kinakabahan niyang tinulak ang pinto. Umalingaw-ngaw ang mahabang langit-ngit. Sa loob ay puro alikabok. May mga lumang damit, mga sirang laruan, at mga gamit ng sanggol. May maliit na paris ng sapatos, mga lampin, at mga kumot na kupas na ang kulay. Sa isang sulok ay may kahong kahoy. Nang buksan niya ito, sunod-sunod na lumabas ang mga lumang litrato. Iba't ibang buntis, magkakaibang taon. Ngunit iisa ang bagay na pare-pareho. Lahat sila nakangiti habang nakatabi si Mang Isko. Sa likod ng bawat litrato ay may petsa at pagkatapos ng bawat petsa may nakasulat na salitang hindi na nakita. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay, may napansin siyang nakatagong trapdoor sa ilalim ng lumang banig. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanya. Halos mapasuka siya. Pagbaba niya sa makipot na hagdan, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakahilera ang mga lumang alahas, mga damit ng buntis, mga larawang kupas, at sa pinakadulo, mga buto ng tao. Marami, napakarami. Ang mga maliliit na bungo at mga kalansay ng matatanda at kababaihan. Sa dingding ay may nakaukit na daang-daang guhit, parang may ibinibilang. Sa pinakahuling guhit ay nakasulat gamit ang tuyong dugo. Sana lang. Biglang may malamig na hangin na dumaan. Kasabay nito
ang mahinang tinig ng babaeng nakaputi. Ngayon, naniniwala ka na ba? Napalingon si Lorraine. Nakatayo na sa likuran niya si Elena. Hindi na siya mukhang nakakatakot. Sa halip, mukha siyang isang inang matagal nang umiiyak. Mahina nitong sinabi ang katotohanang matagal nang nakabaon sa baryo. Ako ang unang buntis na pinaniwala niyang ligtas ako. Akala ko ililigtas niya kami, pero siya ang kumuha sa anak ko. Dahil sa kanya, walang nakaligtas. Unti-unting bumalik sa alaala ni Lorraine ang lahat. Ang mga kapitbahay na takot magsalita. Ang mga matatandang umiiwas kay Mang Isko at ang paulit-ulit nitong pagbabawal na huwag sundan ng babaeng nakaputi. Hindi siya nito pinoprotektahan. Inilalayo siya nito sa katotohanan. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mabagal na yabag sa itaas ng kubo. May dahan-dahang bumubukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang nagsalita. Lorraine, alam kong nandyan ka. Paano nalaman ni Mang Isko kung nasaan si Lorraine? Ano ang tunay niyang anyo at makakatakas pa kaya si Lorraine bago sumapit ang gabi ng kanyang panganak? O magiging isa na rin siyang pangalan sa koleksyon ng mga nawawalang buntis? Napatigil si Lorraine. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng kubo. Pumasok si Mang Isko. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Hindi na siya nakayuko. Hindi na rin siya nanginginig na parang matanda. Tuwid ang kanyang tindig. At ang mga matang dating tila mabait, ngayon ay kulay pula na. Kumikislap sa dilim. Ngumiti siya. Ang tagal na kitang hinintay. Naisip ko ring darating ka dito. Napatras si Lorraine habang mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Bakit mo ginawa ito? Tumawang matanda. Isang malamig na at nakakapangilabot na tawa ang umalingaw-ngaw sa kubo. Maraming taon na ang nakalipas. Natutunan kong ang dugo ng sanggol na hindi pa isinisilang ang nagpapanatili ng aking lakas. Kapag malapit ng manganak ang isang babae, doon pinapalakas ang buhay ng bata. Iyon ang kailangan ko. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Umaba ang kanyang mga kuko. Lumabas ang mahahabang pangil. Naging kulay abo ang kanyang balat. Lumitaw ang malaking pakpak na tila balat ng paniki. Hindi na siya mukhang tao. Isa na siyang tunay na aswang. At sa takot napaatras si Lorraine. Ngunit bigla siyang inatake ng matinding pananakit ng tiyan. Napaluhod siya. Nagsisimula na siyang manganak. Napangiti ang aswang. Mas mabuti. Hindi ko na kailangan maghintay. Mabilis itong sumugod. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang malakas na bugso ng malamig na hangin ang tumama rito. Si Elena. Nakatayo ito sa pagitan nila. Hindi na siya mukhang mahina. Nakapaligid sa kanya ang maputing liwanag. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, handa na siyang lumaban. Hindi na ako papayag, sigaw ni Elena. Sunod-sunod niyang itinulak ang aswang papalayo gamit ang natitira niyang lakas. Nayanig ang buong kubo. Nagbaksakan ng mga lumang kahoy. Habang naglalaban ang dalawa, naaalala ni Lorraine ang lahat ng nakita niya sa lihim ng silid. Ang mga halamang nakasabit, ang asin, ang matalim na itak na may mga lumang simbolo, at ang mga kalamansing ibinigay mismo ni Mang Isko. Naalala niyang sinabi ng kanyang lola, noon ang kalamansi ay ginagamit sa ilang lumang paniniwala upang ibunyag ang tunay na anyo ng masasamang nilalang at mahinain ang kanilang panlilinlang. Mabilis niyang piniga ang mga natitirang kalamansi sa mukha ng aswang. Napasigaw ito. Parang nasusunog ang balat nito. Unti-unting nawala ang kakayahan nitong maganyong tao. Tuluyan lang lumitaw ang tunay nitong anyo. Pagkatapos ng pagkakataon,
Nagkaroon ng pagkakataon si Lorraine. Kahit nanghihina, kinuha niya ang lumang itak habang hawak ni Elena ang aswang upang hindi ito makatakas. Buong lakas na itinarak ni Lorraine ang talim sa dibdib nito. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ng halimaw. Yumanig ang buong kubo. Unti-unting nabiyak ang katawan nito hanggang tuluyan itong naging abo. Sabay nito, parang may malaking bigat na nawala sa buong baryo. Tumigil ang malamig na hangin. Natahimik ang kagubatan. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, wala lang narinig na yabag sa bubong. Ngunit nang lumingon si Lorraine kay Elena, unti-unti na itong naglaho. Napaluwa si Lorraine. Salamat. Mahinang umiti si Elena. Hindi na ako makakabalik para magiganti. Bumalik ako para matiyak na wala ng ibang inang mararanasan ang sinapit ko. Kasabay ng kanyang huling ngiti, naglaho siya na parang alikabok na tinangay ng hangin. Sa wakas, nakapagpahingan na rin ang kanyang kaluluwa. Pagsikat ng araw, natagpuan ng mga taga-baryo si Lorraine na buhay. Iyakap ang kanyang bagong silang na sanggol. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang nalaman. Pinuntahan ng mga tao ang lumang kubo. Natagpuan nila ang lihim na silid at ang mga labi ng matagal nang nawawalang buntis. Sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang mga biktima. Mula noon, wala nang buntis ang misteryosong nawala sa barangay San Esteban. At ang lumang bahay ni Mang Isko ay tuluyan ang gumuho na parabang isinama ng panahon ang lahat ng kasamaan nito. Ngunit hanggang ngayon, kapag may dumadaan sa dating kubo tuwing madaling araw, may ilan pa rin nagsasabing may nakikita silang isang babae na nakaputing damit. Ngunit hindi na ito nakakatakot. Tahimik lamang itong nakangiti. Parang nagbabantay. Parang sinisiguradong wala ng ibang magiging biktima. Hindi lahat ng mabait ay magandang intensyon at hindi rin lahat ng kinakatakutan ay masama. Minsan ang pinakamapangalip na tao ay ang pinakamadaling pagkatiwalaan, habang inaakala nating kalaban ay isa palang gustong tumulong. Kaya bago tayo humusga, mahalagang alamin muna ang buong katotohanan.